Nabighani ang mga mag-aaral nang makita si Yamada na naglalakad dahil sa angking kagandahan. Ngunit napaka-perpekto man ng dalaga ay hindi pa rin siya kontento dahil hanggang ngayon ay isa pa rin daw siyang birhen. Kaya ang pangarap niya daw para sa high school ay ang makatikim ng 100 talong sa paaralan. At sabi naman ng kapatid ay magsimula daw muna siyang magkaroon ng nobyo. Nakipagkita siya sa kaibigang si Takeshita na naiinis pa dahil late si Yamada. Nais daw bumili ni Yamada ng bagong diksyonaryo dahil ang luma niya daw ay nilagyan niya ng highlight ang mga salitang may kinalaman sa bombom. At sa paglalakad ay nagugustuhan siya ng kalalakihan, ngunit naisip ni Yamada na pagtatawanan lang siya ng mga ito kapag nalaman na wala pa siyang karanasan, kaya itinaboy niya ang dalawa. Kaya nag-alala si Takeshita na baka hindi na magkakaroon ng nobyo si Yamada, ngunit diit ng dalaga na ang gusto niya daw ay isang gwapong lalaki na wala pa ring karanasan. Pagdating sa bookstore ay nakita ni Yamada ang isang lalaking hindi kagwapuhan na nahihiya sa kagandahan niya. At nang sinubukan niyang kunin ang isang libro ay natumba siya, subalit sumakto siya sa talong ng lalaki. Kaya naman nahiya ang lalaki dahil sa nangyari, at dito ay napagtanto ni Yamada na wala pa ring karanasan ang lalaki, kaya nais niyang ito ang makakuha ng first time niya. Kaya nagpakilala siya sa lalaki, tapos tinanong kung wala pa rin itong karanasan. Subalit dahil dito ay nahiya ang lalaki at tumakas sa eksena. Pagpasok sa school ay iniisip pa rin ni Yamada ang lalaki nang makita na kaklase niya pala ito. May lumapit kay Yamada para kumuha ng litrato niya pero nang maisip ng dalaga na baka gamitin nila ito sa pagbabati ay tumanggi siya. Tapos pinulot ng lalaki ang cellphone ni Yamada ngunit akala niya ay magpapapicture din ito. Sa kanya nakilala na ito pala ang binata na nakilala sa bookstore kahapon. Na isang birhen daw sabi ni Yamada kaya nahiya ang lalaki. At dahil magkatabi sila sa klase ay nagpasya si Yamada na si Kesuda daw ang pinakaunang lalaki na nais niyang makabombom. Kaya nag-isip siya ng mga paraan para maging close sila ni Kesuda, sinubukan niyang ikulong ang binata sa isang madilim na silid pero naguguluhan siya kung anong susunod na gagawin. Kaya naman pinakita na lang niya ang mga siopaw niya sa lalaki pero matapos mapahiya ay tumakbo papalabas. Naiinggit ang ibang kalalakihan kay Kesuda dahil katabi daw nito si Yamada sa klase. Ngunit ang mga tanging naaalala lang ni Kesuda ay ang mga kamanyakan na ginawa sa kanya ng dalaga. Kinabukasan ay kinakailangang pumili ng mga officer sa library, pero dahil walang may gusto ay ang teacher nila ang pumili, at tadhana pang sila Yamada at Kesuda ang napili niya. Kaya naman naging magkasama silang dalawa sa library, tapos naisip ni Yamada na pwede silang magbombom kapag wala nang masyadong tao sa loob. Kaya pinuntahan niya si Kesuda, tapos nagkunwari siya sa binata na masakit ang tiyan niya para himasin ito ni Kesuda. Tapos sinabi niyang itaas pa ang kamay, kaya nang inig si Kesuda at ang ulo ng dalaga ang hinimas. Ngunit nagugulungan ng binata sa nangyayari, pero nainip na si Yamada kaya sinigawan si Kesuda. Kaya natakot na naman ang binata at napatakbo. At naiwan siyang nangangati. Nagkaroon ng check-up ang mga kababaihan at hinangaan ng mga kaklase ang sexing katawan ni Yamada, ngunit nasapawan siya ni Takeshita sa laki ng siopaw. Tapos habang naglalakad ay pinakita ni Yamada ang record ng maganda niyang katawan, pero inakala naman ng binata na ayaw siyang makita nito. Sinabi ni Takeshita na bakit daw hindi yayain ni Yamada ang binata na mag-aral ng sabay para maging close sila. Pero iba na naman ang naisip ni Yamada. Kaya inutusan ni Yamada si Kesuda na turuan siya ng math. Dahil dito ay naiwan silang dalawa sa klase para mag-aral. Tapos lumapit si Kesuda ng kaunti, kaya muntik na silang magkahalikan. At pagsapit ng gabi ay nag-isip si Yamada ng mga lugar kung saan magkakaroon sila ng pribadong oras ni Kesuda. Kinabukasan ay sakto naman na umuulan, kaya pagpasok ni Kesuda ay tinago niya ang payong nito. At pagsapit ng uwian ay walang magamit ang binata, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na ihatid ang lalaki sa bahay nito. Ngunit pagdating sa bahay ay nagdadalawang isip si Kesuda kung dapat papasukin si Yamada sa bahay nila. Nang dumating ang magandang ate ni Kesuda, kaya pinapasok na nila si Yamada. Tapos sa gitna ng pag-uusap ay biglang tinanong ni Yamada kung nasaan ang kwarto ng binata. Kaya agad itong nilinis ni Kesuda. Saka sinabi ng ate nito na nais niyang magkaroon ng kasintahan ng kapatid na totoong nagmamahal dito. Tapos tinawagan pa nito ang nanay nila para kumain sila sa labas para maiwan sila Kesuda at Yamada sa loob ng bahay ng sila lang. Ngunit hindi naman alam ni Yamada kung ano ang gagawin, kaya tinawagan niya ang kaibigan para magtanong ngunit busy ito. Tapos naalala ni Yamada na dapat daw pala ay nagdala siya ng pangsapin sa talong. Ngunit hindi pa rin siya sumuko dahil kailangan niya lang mahalikan ang binata. At para mag-set ng mood ay hiniram niya ang album, tapos maghahanap siya ng magandang picture ni Kesuda at bibigyan ito ng compliment. Pero lahat ng picture ni Kesuda ay pare-parehong angle na parang sa Matryoshka doll. Kaya nagpunta siya sa plan B. Kung saan nang makita ng binata ang mga siopaw ay naglakas loob na ito. Ngunit nang biglang tumayo si Mayor John ay natakot bigla si Yamada dahil sa laki ng alaga ni Kesuda, kaya napatakbo ang dalaga.
At hanggang sa pagtulog ay hindi niya makalimutan ang trauma. Hanggang kinabukasan ay hindi pa rin naka-recover si Yamada dahil sa talong ni Kisuda at maging ang binata ay nahihiya. Kaya niyaya ni Takeshita si Kisuda na mag-swimming kasama ang boyfriend niya para magkabati na sila Kisuda at Yamada. Saka nagmakaawa din si Yamada kaya napilitan ng binata. Tapos tinanong din ni Yamada kung nag-boom-boom na daw ba sila Takeshita ng boyfriend niya. At pag-uwi ay excited ang dalaga sa isusuot niyang bikini para maakit si Kisuda. Tapos itinali niya ito ng madaling matanggal para makita ng binata ang mga siopaw. Samantalang si Kisuda naman ay nag-i-imagine kung anong isusuot ni Yamada sa pool. Kinabukasan ay pinagtitinginan ng mga kalalakihan si Yamada at nang makita siya ni Kisuda ay tumayo bigla si Mayor Jun. Ngunit nainggit ang dalaga nang makitang mas malaki ang sa kaibigan niya. Pero pinagbawalan siya ni Takeshita na gumawa ng mga kamanyakan dahil nandito din ang boyfriend niya. Tapos ay nakasundo ni Kisuda ang boyfriend nitong si Daisuke dahil pareho silang mahilig sa libro. Pagkatapos ay nakita nilang masaya ang dalawang magjowa, pero ang dalawa ay naiilang sa isa't isa. Kaya niyaya ng dalaga si Kisuda na magpadulas. Pero natatakot ang binata dahil sa sobrang taas nito. Kaya napayakap siya sa dalaga na labis na ikinatuwa ni Yamada. Tapos paulit-ulit silang nag-slide sa buong araw dahil nasasarapan ng dalaga, pero lantang gulay na si Kisuda. Kaya aksidente niyang nayakap si Daisuke nang mahulog sila sa slide. Ngunit naisip ni Yamada na baka isang halamang dagat si Kisuda. Pero kalaunan ay nalaman niyang kaya lang siya niyakap ni Kisuda ay dahil natatakot ito sa slide. Pagkatapos ay nagsuot ng yukata ang dalawang dalaga na napakaganda para sa mga kapareho nila. Pero nagtatampo pa rin si Yamada kay Kisuda, kaya nag-advise si Daisuke na dapat daw ay yakapin niya lang si Yamada sa buong magdamag. Kaya naman habang nanunood ng mga paputok ay hinanap ni Kisuda ang dalaga at niyakap at masaya silang nanood. Kaya kinabukasan ay natutuwa si Yamada dahil sa nangyari, pero itinatanggi pa rin niyang nahuhulog na siya kay Kisuda. Tapos nagbabalak siyang bumili ng pangsapin sa talong kung sakaling may mangyari na daw sa kanila. Kaya nagpunta ang dalawa sa tindahan para bumili. Samantalang sinabi naman ng kaibigan ni Kisuda na kailangan niyang maglagay ng pampaswerte sa wallet. Kaya nagpunta ang binata sa tindahan para bumili ng pangsapin sa talong, pero nahihiya siya sa mga babaeng tindera. Samantala si Yamada naman ay bumili ng kahon-kahon dahil hindi siya makapili dahil hindi siya sigurado sa size ng talong ni Kisuda. Kinabukasan ay pinakita niya kay Takeshita na dala niya ito sa school pero nasapok lang siya ng kaibigan. Pagpasok sa silid ay nagpa-cute agad siya sa binata. Tapos binalak niyang masolo si Kisuda sa library mamaya, ngunit nakita niya sa pasilyo na may kausap itong ibang babae na malaki ang hinaharap. Kaya luhaan siyang nagsumbong sa kaibigan. Nakita ni Takeshita na cute ang karibal ni Yamada at narinig pa nilang pupunta daw ang babae sa bahay ni Kisuda mamayang gabi. Dahil dito ay naglasing siya gamit ang cola. At dahil labis na nalulungkot si Yamada ay nagpasya si Takeshita na magpunta sila sa bahay ni Kisuda. Ngunit natatakot si Yamada na malaman ang katotohanan. Kaya pinalakas ng kaibigan ang loob niya. Nagpunta sila sa bahay ni Kisuda para magmasid nang makita na kasama pala ng dalaga ang buong pamilya nito. Na tila isa lang palang family reunion. Ngunit nang matakamang dalawa sa nilulutong barbecue ay narinig sila ni Kazuki na ate ni Kisuda. Kaya tinanong ni Yamada kung sino ang babae at pinaliwanag naman ni Kazuki na kapitbahay lang daw nila sila Mayo. At ang dalagang si Mayo ay kababata din ni Kisuda na hindi naman nagustuhan ni Yamada. Nagpatuloy sila sa pagbabantay nang mapansin na tila may nararamdaman si Mayo kay Kisuda pero hindi pa ito alam ng binata. Habang kumakain ng takoyaki ang dalawa ay napagtanto ni Takeshita na isang wife material daw si Mayo, samantalang ang kaibigan niya ay isa lang magandang manyak. Kaya kung sakaling malaman daw ni Kisuda ang nararamdaman ni Mayo ay baka magkatuluyan daw sila. Na siyang hindi matanggap ni Yamada, kaya nagkunwari siya sa sariling hindi niya naman gusto si Kisuda. Ngunit taliwas ito sa ikanikilos ng dalaga na napansin din ng kapatid niya. Kinabukasan ay mapapansin na malungkot pa rin si Yamada, ngunit bigla itong nagdesisyon na kumprantahin si Mayo para bawiin dito si Kisuda. Pinuntahan niya ang dalaga sa hallway, tapos paglapit ay tumalsik siya nang tumama sa mga matatambok na siopaw nito. Ngunit imbis na awayin niya si Mayo ay baliktad ang nangyari, dahil pinalakas niya pa ang loob nito dahil naawa siya sa babae. Kaya nagpasalamat sa kanya si Mayo, at ang malala pa dito ay napapayag din siya ni Mayo na maging love advisor nito. Kaya napabuntong hininga na lang ang kaibigan. Kinabukasan sa school ay nagtatanong ang guro nila kung ano ang gusto nilang gawin sa school festival. Ngunit hindi nakikinig si Yamada, sa halip ay nakita niya ang kamera ni Kisuda at naisip na ginagamit ito ng binata para kuhanan ng litrato si Mayo. Hindi pa rin mapakali si Yamada kaya sinundan niya ang lalaki. Pumasok si Kisuda sa isang silid nang makita niyang sumisilip ang dalaga, kaya nagpalusot ito na napadaan lang daw siya kahit na nasa dulo ng pasilyo ang silid.
Tapos hinahanap pa ni Yamada si Mayo sa lugar, kaya napaisip ang binata kung nagseselos ba si Yamada kay Mayo. Sinabi ni Kasuda na ito daw ang clubroom ng mga maniniyot, kaya sinamantala niya na ito para yayain sumama si Yamada sa pagkuha ng mga litrato. Naisip ng dalaga na magiging masaya at maharat ang trip na ito. Subalit ang kalikasan lang ang kinukuhanan ng binata kaya naiinis siya dahil nais niya sanang magpakuha ng litrato ng kanyang katawan pero seryoso ang binata sa ginagawa. Kinabukasan ay niyaya ni Kasuda si Yamada sa darkroom para ipa-develop ang mga litrato kahapon. At nang marinig ito ng dalaga ay naisip niyang pagkakataon niya na ito para makascore sa rambutan ni Kasuda dahil madilim at walang tao sa loob ng darkroom. Pagpunta nila sa darkroom ay agad na nasabik ang dalaga sa mga rambutan ng binata na napansin naman ni Kasuda kaya siya kinabahan. Sinimulan ni Yamada ang pagtanggal ng pang-itaas niya hanggang sa lumabas ang mga siopaw. Tapos para siyang aswang na lumapit subalit nahiya nang mapansin ni Kasuda. Dahil kahit na nais ni Yamada na mabulatlat ng binata ay nahihiya pa rin siya dahil wala siyang karanasan. Subalit biglang pumasok ang isang club member kaya kinabahan ang dalawa. At nang hinahanap ni Kasuda ang switch ng ilaw, ay aksidenteng ang siopaw ni Yamada ang napindot at napisil-pisil niya. At pagsindi ng ilaw ay saktong nakapagdamit na si Yamada. Saka siya napatakbo dahil sa kahihiyan. Habang naglalakad ay naalala niya muli ang masarap na pakiramdam kapag napisil ang mga siopaw niya. Nang dumating ang binata para ihatid siya sa bahay nila sakay ng bisikleta na hindi naman niya matanggihan. Subalit hanggang ngayon ay iniisip pa rin ni Kasuda kung ano ang malalambot na napisil-pisil niya kanina sa loob ng darkroom. Hanggang sa pagtulog ay naaalala pa rin ni Yamada ang pakiramdam na mahawakan ng isang binata ang siopaw. Natuwa siya dahil nag-level up na daw siya, subalit naririnig pala siya ng nakababatang kapatid. Ayon sa teacher nila ay isang haunted house ang gagawin nila para sa school festival. Tapos nagpresenta si Yamada na maging monster sa haunted house dahil balak niya palang abangan at atakihin ng rambutan ni Kasuda sa loob. Nagsimula sila sa paggawa ng mga props, habang si Kasuda naman ang tagakuha ng mga litrato nila. Pero naiinis si Yamada dahil sa atensyon na nakukuha ni Kasuda sa mga kaklase nila. Kaya dinala niya ang iba pang mga litrato para magpapansin sa binata nang mapagtanto niyang magaling pala talaga sa pagiging maniniyot si Kasuda. Pero hindi niya pinahalata na hinahangaan niya ang talento ng binata. Pagdating ng araw ng festival ay excited si Yamada na abangan si Kasuda para makuha niya ang first kiss ng binata. Pumasok din sila Takeshita sa haunted house kaya nakiusap si Yamada na papuntahin nila sa loob si Kasuda. Kaya excited na nag-abang ang dalaga at nang marinig na may paparating ay agad niya itong sinunggaban, ngunit si Takeshita pala ito para sabihin na hindi niya daw makita si Kasuda. Dahil kasalukuyan palang nasa CR ang binata. At natapos ang haunted house nang hindi nagpapakita si Kasuda. Pagkatapos nito ay niyaya nila Misato si Yamada na sumali sa Miss Takizawa contest. Kaya naisip ni Yamada na kung mananalo siya ay mai-inlove na sa kanya si Kasuda. Pagdating ng botohan sa Miss Takizawa contest ay si Yamada nga ang nanguna sa paligsahan dahil sikat siya sa buong school. Subalit hindi inaasahan na makahabol ang isang transferee student mula sa Amerika na si Kyoka. Naging sobrang dikit ng laban nilang dalawa kaya nag-aalala si Kasuda para kay Yamada. Subalit sa bandang huli ay si Yamada pa rin ang nagwagi dahil matagal na siyang sikat sa school. Pumalakpak ang mga tao at ibinigay ang award ni Yamada bilang Miss Takizawa winner. Kaya naisip niyang mai-inlove na sa kanya si Kasuda. Subalit dahil dito ay naisip ni Kasuda na hindi talaga siya bagay kay Yamada dahil langit ito at lupa lang siya. Pagsapit ng gabi ay napakaraming lalaki ang nais maisayaw si Yamada. Subalit hinahanap niya si Kasuda pero nagmumukmok pala ang binata sa silid. Kalaunan ay naglakas loob ang binata na isayaw si Yamada na ikinatuwa ng dalaga pero nagpakipot muna siya kaya sinabing pumila daw si Kasuda sa dulo. Kaya binilisan ni Yamada ang pagsayaw sa ibang mga kalalakihan, subalit nang sila ng dalawa ay natapos na ang kanta. Pero sa kabila nito ay isinayaw pa rin ni Yamada ang binata dahil sa pumila daw ito ng napakahaba para lang makasayaw siya. Inaabangan ni Yamada ang bisperas ng Pasko kaya nag-isip siya ng mga paraan para maakit si Kasuda. Kinabukasan ay nagdala ang kapatid niya ng isang gwapong lalaki sa bahay nila. Ikinamangha niya ito dahil paiba-iba ng gwapong lalaki ang kapatid niyang si Chika, kaya itinanong niya kung may balak ba itong manatili sa isang lalaki lang. Pero giit ni Chika na hindi niya pa daw alam ang pag-ibig, kaya sa ngayon ay natutuwa lang siyang maraming gwapong lalaki ang umaaligid. Plano ni Yamada na magbunot ng buhok ng pechay para daw sa bisperas ng Pasko. Ikinainis ito ni Takeshita pero aminado din naman siya na makikipagbombom sa kasintahan niya sa Christmas Eve. Samantala naglakas loob na si Kasuda na yayain ng date si Yamada, subalit may mga nauna na sa kanyang nagtanong. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon sa loob ng library pero natigilan dahil hindi niya alam ang ginagawa sa isang date.
Si Yamada naman ay naiinis na dahil ang bagal ni Kisuda, kaya sinimulan niya ang usapan sa mga hotel na magsasanhi daw ng lindol dahil sa mga magkasintahan. Ngunit naglakas loob pa rin si Kisuda na magyaya ng date at nagpakipot naman si Yamada pero pumayag pa rin. Pero pag-alis ay nagdiwang siya. At bago siya matulog ay naisip niya kung saan kaya siya dadalhin ni Kisuda. Nagtanong si Kisuda kay Takeshita kung ano kaya ang pwede nilang gawin sa date nila ni Yamada. Ngunit hindi masabi ni Takeshita na ang gusto lang mangyari ni Yamada ay ang makascore sa rambutan ng binata. Habang nagpaplano si Kisuda ay nakita siya ng ate niyang si Kazuki. Kaya naman nagplano siya kung ano ang mga pwedeng gawin ng kapatid sa date nito. Kinabukasan ay excited na masyado si Yamada sa nakatakdang date nila ni Kisuda. At nang makita ng binata si Yamada na nakaayos ay labis siyang naakit sa kagandahan nito. At habang kasama ni Kisuda ang school idol ay pinagtitinginan si Yamada ng mga kalalakihan kaya nanliit ang binata. Pero iniisip naman ni Yamada na masaya si Kisuda dahil siya ang pinili niyang makasama sa bisperas ng Pasko. Kaya naman hindi niya napakakawalan ng binata sa pagkakataong ito, subalit ibang lalaki ang nahila niya. Kaya nahiya siya ng sobra kay Kisuda habang magkaharap silang naghihintay ng makakain. Dahil dito ay napilitan siyang gamitin ang secret technique na pagpapakyot ng mga mata. Ngunit yumuko si Kisuda at sa lalaki sa kabilang table gumana ang technique niya. Paglabas nila ay naiinis si Yamada, samantalang kinakabahan ang binata dahil ang susunod sa planong ginawa ng ate niya ay kiss. Ngunit sa totoo lang ay ito lang rin pala ang hinihintay ni Yamada mula sa kanya. Ibinigay ni Kisuda ang isang earring, pagkatapos ay naglakad siya kaya inakala ng binata na hindi niya ito nagustuhan. Pero ang totoo ay naisip ng dalaga na nais siyang pasukin ng binata tulad ng paglalagay ng earring sa tenga. Kaya sinadya ni Yamada na maglakad ng mabilis para makapunta sila sa hotel district tapos namili si Yamada kung saan ang pinakamagandang hotel. Subalit nalilito si Kisuda kung bakit dinala siya ni Yamada sa ganoong lugar. Pero lumampas na sila sa lahat ng mga hotel, ngunit saka palang naglakas loob ang binata na halikan siya. Pero nagtataka naman si Yamada kung bakit siya kinakabahan, at dahil ang bagal talaga dumiskarte ni Kisuda ay siya na ang unang kumilos pero nauntog sila sa isa't isa. Pero dahil din dito ay nakapaghalikan na rin ang dalawa sa wakas. Ngunit pagkatapos ay napatakbo na lang si Yamada at nagtago dahil hindi na siya makapag-isip ng maayos dahil sa kilig. Habang si Kisuda naman ay tuwang-tuwa sa galak. Tapos tumakbo ng mabilis ang dalaga na sinundan naman ni Kisuda, ngunit nagpunta ito sa CR ng babae. Tapos tumawag ito kay Takeshita para magtanong kung ano ang susunod niyang dapat gawin. Subalit naisip niya ring normal lang sa magkasintahan ang kiss, kaya balak niyang gawin ang mas higit pa dito kagaya daw ni Takeshita. Kaya paglabas ni Yamada ay nagpunta ang dalawa sa park na tambayan ng mga gustong makaranas ng bombom. Kaya sa kaliwat kanan nila ay may nagbubombom, samantalang hindi na kinakaya ng binata ang nasasaksihan. Lumapit ang dalaga at hinawakan ng hita ni Kisuda kung saan handa na siyang gawin ang lahat para marating ang rurok ng tagumpay kaya binuksan niya ang butones. Tapos hinawakan niya sa mukha ang binata pero hindi na niya alam ang susunod na gagawin. Subalit aksidente siyang natumba at napakandong sa binata. Samantalang nag-aalala naman si Takeshita sa kaibigan dahil alam niyang may pagkabopal si Yamada. Kasalukuyang nakakondong ang dalaga at nang makita niya ang siopaw ay sinubukan niya itong hawakan pero nagdalawang isip na naman. Kaya pinilit na siya ng dalaga na mapisil ang mga siopaw na labis na ikinabigla ng binata. Tapos naisip niyang magiging alagad niya na ang binata dahil sa nangyari. Ngunit nagtataka pa rin si Kisuda kung ano ba talaga ang nais mangyari ng dalaga. Pagkatapos ay nagulat sila dahil ang katabi nilang upuan ay nagbubombom na pala. Saka nakita pa nila na may mga taong ilegal na nangunguha pala ng mga litrato. Kaya nagdalawang isip ang dalawa kung itutuloy pa ba nila ang bombom o papalipasin ang pagkakataon, subalit natapos ang gabi nang walang nangyayari. Kinabukasan sa school ay pinagmamayabang ni Yamada na ibang babae na daw siya dahil may karanasan na sa lalaki. Tapos nagpapakyut na rin siya sa ibang mga boylet. Sinabi ni Takeshita na dapat bigyan ni Yamada ang binata ng chocolate sa darating na Valentine's. Pero akala ni Yamada ay tagatanggap lang siya ng mga regalo dahil may kapalit naman daw itong bombom. Kinabukasan ay nahihirapan pumili ng isa si Takeshita nang makita siya ni Mayo kaya tinulungan siya nito. Nalaman niya na magaling palang magluto si Mayo kaya nagpaturo siya sa dalaga kung paano magluto ng masarap. Nang tumawag bigla si Yamada para magtanong kung kailangan ba niyang mag-exercise bago makipagbombom kay Kisuda. Kaya naman naisip ni Takeshita na wife material talaga si Mayo, samantalang si Yamada ay puro bombom lang ang bukang bibig. Tinanong ni Takeshita kung may balak bang sabihin ni Mayo ang nararamdaman kay Kisuda nang biglang madulas ang dalaga. Giit ni Mayo na ayos lang sa kanya kahit anong desisyon ni Kisuda basta masaya daw ito, kaya naisip ni Takeshita na mas bagay sila Mayo at Kisuda. Tapos ipinakita ni Mayo ang Valentine's cake na ginawa niya para kay Kisuda.
Ipinakita ni Takeshita ang litrato ng cake kay Yamada para sabihin na may isang dalagang handang gawin ang lahat para kay Kisuda, kaya dapat ay seryosohin din ni Yamada ang binata. At umaasa naman si Kisuda na makakatanggap ng chocolate mula kay Yamada sa Valentine's. Nagpunta si Yamada sa tindahan para bumili ng kasangkapan dahil nais din niyang gumawa ng cake. Dahil ang cake daw ang appetizer at ang katawan daw niya ang main dish. Subalit nasunog niya ang ginagawa niyang cake. Pero hindi siya sumuko, sa halip ay nagseryoso para makagawa ng cake. Kaya naubos ang magdamag para lang makapag-bake siya, pero hindi niya pa rin maamin na nagkakagusto na talaga siya kay Kisuda. At pagsapit ng Valentine's ay nakakuha ng madaming chocolate si Yamada kahit na isa siyang babae. Pagsapit ng uwian ay tinignan muli ni Kisuda ang locker ngunit wala pa ring nagbibigay ng chocolate. Samantala si Mayo naman ay pinipili kung anong cake ang ibibigay niya kay Kisuda. Kaya naglakas loob na siyang ibigay ang cake ngunit si Kazuki na naman ang nakasagot. Kaya hindi na nasabi ni Mayo na para kay Kisuda ang cake. Habang kinakain ng pamilya ang cake na bigay ni Mayo ay nagtataka si Kisuda dahil wala siyang natanggap kahit isa. Nang sa labas ay kinakabahan si Yamada kung ibibigay niya pa ang cake na ginawa niya. Kaya iniwan niya na lang ito sa mailbox. At nakita ito ng magkapatid na ang pangit ng pagkakagawa. Kaya pinakain nila ang iba sa mga isda pero kahit ang mga ito ay hindi din ito nagustuhan. Kinabukasan ay nagtanong si Kisuda kung kay Yamada nanggaling ang cupcake pero itinanggi ito ng dalaga. Pero nalaman niya mula kay Kisuda na kinain pa rin ito ng binata kahit nakakaiba ang lasa bilang pasasalamat sa nagbigay nito kaya kinilig ang dalaga. Itinanong din niya sa binata kung binigyan ba siya ng cake ni Mayo pero giit ni Kisuda na ang cake na binigay ni Mayo ay bilang pasasalamat lang sa mga mansanas na binigay niya dito. Habang natutulog ay napanaginipan ni Yamada ang Aero God. Dahil pinapagalitan siya nito dahil sa mga palpak na pang-aakit sa hindi naman kagwapuhan na binata. Kaya nagbigay ito ng mga tips kung paano mas magiging kaakit-akit para sa mga kalalakihan. At paggising ay mataas ang energy niya. Dahil dito ay nag-focus ang dalaga habang nagpaplano kung paano aatakihin ang rambutan ni Kisuda. Kinabukasan ay nagkasipon si Misato dahil daw ginawa niya ang nabasa sa magazine na mas sexy ang babae pag hindi nagsusuot ng sapin sa pechay, kaya natulog daw siyang walang suot para maging sobrang sexy. Narinig ni Yamada ang usapan nila, kaya tinanggal niya rin ang sapin sa pechay para mas maging sexy daw siya. Tapos agad daw niyang dadakmain ng binata kapag tumayo si Mayor June. Subalit napakalakas naman ng hangin kaya napakalamig daw sa pakiramdam. Sa kakabado din siyang matuklasan ng mga tao ang sikreto niya, tapos hindi din siya mapakali dahil nakadikit daw sa pechay ang malamig na silya sa silid nila. Napansin ng binata na kakaiba ang kinikilos ni Yamada, at nang makita siya ni Takeshita ay sinapok siya nito sa loob ng CR dahil sa pinaggagawa sa buhay niya. Dahil giit ni Takeshita na matatakot lang daw sa kanya si Kisuda pag nakita na wala siyang suot na pantso. Ngunit hindi maintindihan ni Yamada kung bakit ganon. Kaya nang sila na lang dalawa sa library ay napakabilis at napakalakas ng tibok ng puso ng dalaga nang bigla niyang itanong sa binata kung gusto nito sa mga dalagang walang suot na pantso. Subalit walang ideya ang binata kung ano ang nangyayari, kaya hindi siya nakasagot ng matino. Kaya inisip ni Yamada na hindi nito gusto ng dalagang walang pantso, at dahil dito ay wala na siyang balak ipakita ang pechay niya sa binata. Kaya umuwi si Kisuda nang wala na namang nangyari. Pero muling bumalik si Kisuda nang aksidente niyang makita ang mahalimuyak na pechay ng dalaga. At dito ay labis na nahiya si Yamada dahil sa nangyari. Kaya pagsapit ng gabi ay labis siyang naiinis dahil tumakbo daw si Kisuda nang makita ang pechay niya. Samantalang ang binata ay tulala pa rin dahil sa nakita, subalit naisip niyang baka sinadya itong ipakita sa kanya ni Yamada kaya sinipag siyang mag-ehersisyo. Samantalang si Yamada naman ay ganadong pumasok sa school para magpakyut sa mga freshmen. Kaya kailangan niya na daw matapos makipag-boom-boom kay Kisuda para sa susunod niyang target. At maging ang kapatid ni Yamada na si Chika ay pinagtinginan din ng mga lalaking estudyante. Tapos ikinagulat pa ng ate niya kung gaano kasikat si Chika sa kalalakihan. Pagpasok sa silid ay hindi na naman namamansin si Yamada. Pero pinili niya pa rin na tumabi sa upuan na may kamera dahil alam niyang si Kisuda ang nakaupo dito. At nagulat din silang classmate na nila ngayon si Mayo. Kaya magiging sagabal ito sa plano ni Yamada na makabombom si Kisuda. Kumpiyansa si Yamada na siya pa rin ang reyna sa buong school, ngunit nang dumating si Kyoka ay nasapawan siya sa kagandahan nito dahil pinagkaguluhan siya ng mga lalaki. Tapos narinig pa niya sa kalalakihan na si Kyoka daw dapat ang binoto nila sa araw ng Takizawa School Festival. Kaya naghanap siya bigla ng shotgun sa Shopee. Nakita niya pa na nakatingin din maging si Kisuda kay Kyoka, kaya napa-order siya bigla ng pangkulam. Nagpasikat si Kyoka sa mga kaklase sa larangan ng wika, musika, at maging sa palakasan na siyang labis na ikinakainis ni Yamada.
Sa culinary class ay nakapagluto ng tila lason si Yamada, samantala muling nagpasikat si Kyoka dahil napakasarap din pala nitong magluto, na kahit si Mayo ay nasarapan dito. Sa susunod na araw ay sinusungitan na ni Yamada si Kyoka dahil sa selos. At nadagdagan pa ang inis niya dahil nakita niya na naman na nakatingin si Kisoda kay Kyoka. Tapos nang maghanap ang guro nila ng representative ng klase ay si Kyoka ang napili nila dahil sikat ito. Kaya mas lalong nainis si Yamada. Kaya nang makita niyang may dalang mga papel si Kyoka ay binuksan niya ang bintana para magkalat ang mga ito. Subalit napakaraming mga lalaki ang tumulong sa kanya kaya nabigo si Yamada. At pagbalik sa klase ay nakita ni Yamada ang hawak na magazine ni Kisoda dahil si Kyoka pala ang model sa cover nito. At kaya pala tinitignan ni Kisoda si Kyoka ay dahil namumukha niya ito sa magazine na palagi niyang binibili. Muling napahanga ang mga kaklase nang malaman ito tapos nagkausap pa sila Kyoka at Kisoda kaya nadagdagan na naman ang inis ni Yamada. Subalit nalaman nila na kuha pala ito ng kuya ni Kyoka, kaya giit ni Yamada na wala daw kinalaman si Kyoka dito bilang isang model. Narinig ito ni Kyoka kaya naman nag-init ang dugo niya kay Yamada. Dahil sa mga nalaman nila ay kumpiyansa na ulit si Yamada na makipag-boom-boom kay Kisoda. Umuwi na si Kyoka sa malapalasyo nitong tahanan at sinalubong siya ng kanyang matapat na katulong. Tapos nagpunta si Kyoka sa tapat ng salamin para palakasin ang sarili na siya daw ang pinakamaganda at nararapat na campus queen at hindi si Yamada. Kaya naman naisip niyang kunin ang lahat ng mga bagay na mahahalaga kay Yamada dahil nais niya itong makita na umiiyak. Ngunit nang tawagin siya ng kanyang katulong ay nagiging mahinhin ulit ang kilos ng mapanlinlang na si Kyoka. Dahil nasanay pala siyang laging siya ang bida at kinagigiliwan ng mga tao sa paligid, kaya hindi niya matanggap na hindi siya ang nangunguna sa lahat ng mga bagay na nais niya. Dahil dito ay nais niyang malaman kung sino ang kasintahan ni Yamada para agawin ito at mapatunayan na siya ang pinakamaganda. Tapos nang dumating na naman ang katulong ay naging mahinhin ulit ang bruha. Sa klase ay nais na naman magyaya ni Kisoda ng date kay Yamada. Subalit biglang dumating si Kyoka dahil nais daw nitong makipagkaibigan. Kaya niyaya niya ito sa bahay niya para magtsaa. Pero naisip ni Yamada na nais siyang lasunin ng babae. Subalit sa kabila nito ay pumayag pa rin siyang magpunta sa bahay ni Kyoka dahil ayaw niyang magpatalo. Sakay ng pinakamagarbong limousine ni Kyoka ay nakita ni Yamada ang bahay nito na tila isang palasyo dahil sa laki. At pagpasok ay nagpakita ang napakarami niyang mga kasambahay. Ngunit mas interesado pa si Yamada sa estatwa na may malaking talong at saka sa ponso ni Kyoka na branded. Nakita din niya ang isang box, subalit pinigilan siya ni Kyoka dahil mahalaga ito. At nang magtsana ang dalawa ay nasa isip pa rin ni Yamada ang nakita niyang box dahil nakita niyang nagpanik si Kyoka. Kaya naisip niyang isa itong mahiwagang talong na ginagamit ni Kyoka para makaraos. Sinabi ni Kyoka na nais niya daw maging kaibigan si Yamada, subalit lagi daw siyang inaaway ng dalaga. Pero naiintindihan niya daw dahil alam niyang nahihigitan niya si Yamada sa lahat ng bagay. Kaya dito na naging ganap ang paligsahan ng dalawang idol sa Takizawa High School. Ngunit nagtataka si Yamada kung paano sila maglalaban nang itanong ni Kyoka kung sino ang kasintahan niya. Dahil sa agawin daw ni Kyoka ang boyfriend niya sa loob lang ng isang buwan. Ngunit dahil wala naman boyfriend si Yamada ay wala siyang nasabi. Tapos nang dumating muli ang katulong ay naging maamong tupa na naman ang haliparot. At pagsapit ng gabi bago matulog si Kyoka ay isinumpa niyang tatalunin niya si Yamada bago bumalik ang kuya niyang pogi na crush niya na nag-aaral ngayon sa Harvard. At dahil namimiss niya ang kuya ay kinuha niya ang kahon na siyang kagamitan pala para mabuksan ang pinakasikreto niyang silid na puno ng mga litrato ng kuya niya dahil sa labis na paghanga niya sa nakatatandang kapatid. Subalit giit ng katulong na mali ang ganitong pag-ibig. Pero hindi ito matanggap ni Kyoka dahil matagal na daw niyang iniibig ang kapatid. Kaya naman nagpapadala siya ng higit sa 100 mensahe araw-araw sa mahal niyang kuya. Sabay halik sa una na may litrato ng kuya niya, kaya napadasal na lang ang katulong na sana ay magising sa katotohanan si Kyoka. Kinabukasan ay nagplano si Yamada kung paano mananalo kay Kyoka at kung paano maakit si Kisoda. Pero hindi interesado ang kaibigan niya, kaya pinilit niya itong manatili. Dahil nais niya talagang matalo si Kyoka, pero giit ni Takeshita na ang bawat tao ay may kanya-kanyang talento at biyaya tulad nila Kyoka na maganda at elegante. At si Mayo naman ay magaling magluto at cute. Samantalang si Yamada daw ay puro kamanyakan ang iniisip. Nagsimula na ang klase nila sa swimming, kaya nag-ahit ng mga buhok sa katawan si Yamada. Ngunit ang pangit ng pagkakaahit niya sa balahibo ng pechay kaya hindi daw muna niya mamanyakin ngayon si Kisoda. Excited na rin si Kisoda na makita si Yamada na naka-swimsuit dahil sa swimming class nila, kaya di napigil ang tumayo ang pototoy niya. Kaya nang dumating ang sexing ate ay nagkunwari siyang nag-e-exercise. Pagpasok sa school ay napakaraming mga crispy pata at siopaw ang nagsilabasan dahil sa swimming class.
At kumpiyansa si Yamada, pero nang makita niya ang mga siopaw ni Mayo ay nakita niyang parang dalawang Mount Fuji sa laki. Tinignan niya rin si Kyoka, at nakitang hindi sila nagkakalayo ng hugis ng katawan, pero napakaganda ng swimsuit nito. Pagdating sa swimming pool ay inaabangan ng mga manyak ang mga dalaga. Ngunit nagpapansin si Yamada sa mga binata. Kaya naman napatulo laway ang mga ito sa kanya. Dahil dito ay nagising bigla ang pototoy ni Kasuda, kaya tumalon siya sa pool para hindi makita ng mga kaklase. Hindi daw marunong lumangoy si Takeshita, samantalang si Yamada ay ang pinakamabilis sa klase nila. Kaya naisip ni Yamada na baka dahil ito sa sukat ng kokomelo nila. Ngunit nakita nila na napakagaling din palang lumangoy ni Kyoka. Dahil dati daw pala siyang atleta. Ayaw pumayag ni Yamada, kaya naman nagkaroon ng paligsahan ang dalawa. Ngunit sa umpisa ay nangdaya si Yamada kaya siya ang naunang tumalon. Ngunit dahil sa bilis ni Kyoka ay nagawa pa rin siyang maabutan nito. At sa huli ay si Kyoka pa rin ang nanalo, saka sinabing 10 taon na pagsasanay pa ang kailangan ni Yamada para manalo. Dahil natalo si Yamada kay Kyoka sa swimming ay nais niyang magpalakas. Ngunit pinaka-importante pa rin daw ang feminine charm para maakit niya ang buong mundo. At ang kapatid niyang si Chika ang makakapagturo sa kanya kung paano mangakit ng kalalakihan. Ngunit parang ayaw pa siyang tulungan ng kapatid, kaya sa pilitan niyang dinala si Chika sa klase niya. Tapos itinanong sa kapatid kung paano niya malalabanan si Kyoka. Subalit imbis na maging magkaaway ay naging magkaibigan pa sila Chika at Kyoka. Tapos sa gitna ng klase ay nakaisip na naman ng masamang plano si Yamada. Dahil balak niyang pasukin ang bahay nila Kasuda habang natutulog ito. Pagkatapos ng klase ay naglakas loob si Kasuda na yayain ng date si Yamada sa darating na summer. Subalit nakita nilang hindi sakto ang mga schedule nila. Kaya pagdating ng summer ay walang magawa si Yamada sa kanyang silid. Kaya gumala na lang siyang mag-isa. Nang makita ni Kazuki si Yamada na nasa bakuran nila, kaya nagkunwari siyang napadaan lang daw. Giit ni Kazuki na wala daw doon si Kasuda dahil nasa family trip daw ito. At kasama din daw nila sa family trip kada taon ng pamilya nila Mayo na siyang ikinainis ni Yamada. Kung ano-ano din ang naiisip ni Yamada na ginagawa nila Kasuda at Mayo sa family trip kaya balak niya itong puntahan. Pero ang totoong nangyayari ay ginagawa lang nilang utusan si Kasuda sa family trip. Walang masakiyan si Yamada patungo sa park na kinaroroonan nila Kasuda. Kaya makikisakay na lang daw siya sa mga dadaan na kotse. Pero naisip niyang baka pagsamantalahan daw siya dahil sa sobrang kagandahan niya. Ngunit sobrang init talaga kaya makikisakay na daw siya. Dumating ang isang kotse, ngunit paghinto ay mga nakakatakot na lalaki pala ang sakay. Kaya nais niya sanang tumanggi, pero natakot siya kaya hindi niya ito nagawa. Samantala naiinis si Kasuda dahil hindi niya nagawang makipag-date kay Yamada dahil sa family trip nila. Tapos nagbiro pa ang nanay ni Mayo na ipapakasal daw nila siya kay Kasuda. Samantala si Yamada naman ay napasama sa barilan ng airgun, kung saan mabilis nilang inubos ang mga kalaban. Ngunit inabot pa rin sila ng paglubog ng araw. At dahil nanalo sila ay ibinigay na ng leader nila ang baril ni Yamada. At tila may masama siyang balak. Samantala magkasama sila Kasuda at Mayo na pinapanood ang mga bituin. Kaya pagdating ni Yamada sa park ay nakita niyang magkasama ang dalawa ngunit napansin siya ng mga ito kaya nagtago siya. Kaya naman nagpanggap siyang isang manok. At dahil napakapit si Mayo sa braso ni Kasuda ay nagkahiyaan ang dalawa. Kaya bumalik na si Mayo sa tinutuluyan nila, saka naman pinagbabaril ni Yamada ang binata ng airgun niya. Tapos pinaluhod niya ang binata, saka nang hihingi siya ng paliwanag kung bakit hindi sinabi sa kanya na kasama pala sila Mayo sa family trip nila. Ngunit nang itanong ng binata kung bakit nandoon si Yamada ay nagkunwari siyang nangangaso gamit ang airgun. Pero ayaw pa rin aminin ng dalaga na nagpunta siya doon para kay Kasuda. Kaya nagsinungaling siyang nais niya daw kasing magpaturo magluto kay Mayo. Pero ngayon ay wala na daw siyang gana kaya uuwi na siya dahil daw nakita niya kasing nakatingin sa mga siopaw ni Mayo ang binata. Giit naman ni Kasuda na kinukuhanan niya daw talaga ng litrato ang mga bituin. Pero pinipilit ni Yamada na siya ang kuna ni Kasuda. Kaya kinuha ng binata ang kamera niya saka kinuha na ng paulit-ulit ang dalaga. Ngunit nang buksan ni Yamada ang blouse niya ay nalobat naman ang baterya ng kamera. Tapos nalaman pa ni Yamada na para pala sa kanya ang mga litrato ng mga bituin na kuha ni Kasuda. Ngunit nandoon na naman ang dalaga kaya magkasama na lang nila itong tinignan. Sa pagbabalik ng klase ay nakatakda naman ang kanilang field trip sa Kyoto ng 4 na araw. Kaya kanya-kanyang expectations ang mga estudyante tungkol sa mangyayaring field trip. Iniisip ni Kasuda kung paano niya ulit mahahalikan si Yamada sa darating na field trip kaya sinabi ng ate niya na kailangan niya na daw kasing magtapat ng nararamdaman para hindi sila naghuhulaan ng motibo. Dahil kapag nakapagtapat na daw siya ay pwede niya nang laplapin si Yamada kung kailan niya gusto. Abala ang dalaga sa pag-aayos ng mga dadalhin niya sa field trip at maging ang tinginan ng mga hotel sa Kyoto ay hindi niya kinalimutan dalhin.
Kinabukasan ay maagang nagtungo ang klase sa train station. Samantala pinagpaplanohan na ni Yamada kung paano maaatake si Kisuda sa field trip. Sumakay na sila ng tren at masaya ang buong klase habang si Kisuda ang kumukuha ng mga litrato. Tapos napansin pa ni Yamada na inuutos-utusan si Kisuda ng mga kaklase nila. Ngunit nang sila Kyoka na ang kukuhanan niya ay biglang nagalit si Yamada. Napansin ng kaibigan na naiinis si Yamada, kaya naman nais ni Takeshita na kuhanan ng litrato ang dalawa ng magkasama. Hindi nakatanggi ang dalawa kahit na nahihiya sa isa't isa, subalit biglang sumingit si Misato sa litrato nila. Nakarating na sila sa Kyoto at masayang namasyal ang buong klase. At pagsapit ng hapon ay magkakasamang naligo ang kababaihan. Napag-usapan ng mga lalaki na naliligo ang mga chicks, kaya biglang tumayo ang pototoy ni Kisuda, kaya naisip ng mga kaklase na magpalakihan ng mga pototoy. Pagsapit ng gabi ay excited si Yamada sa night talk nila, para pag-usapan ng mga nakakakilig na karanasan nila sa mga lalaki. Ang una nilang tinanong ay si Takeshita dahil matagal na itong may jowa. Ngunit biglang dumating ang teacher nila dahil kailangan na nilang matulog. Tapos ayaw pa rin tumigil nila Yamada at Misato kaya pabalik-balik din ang teacher nila sa silid. Kinabukasan ay namasyal muli ang buong klase. Saka naghanap si Yamada ng pinakaliblib na lugar para doon makipag-boom-boom kay Kisuda. Nagpadala siya ng mensahe kay Kisuda, pero dahil hindi nakasave ang number niya sa binata ay binura lang ang mensahe niya. Sama-samang nag-meditate ang buong klase, at kung sino ang mga hindi makakapag-focus ay mahahampas ng monk. Ngunit kasi simula pa lang nila ay kamanyakan na naman ang nasa isip ni Yamada. Samantalang si Kyoka ay nagpakitang gilas sa galing mag-concentrate. Ang susunod na lesson ay tungkol sa pag-iisip ng bagay na pinakanais mong gawin. Napahanga naman ang mga monk kay Yamada dahil sa concentration nito, pero ang iniisip niya lang pala ay tungkol sa boom-boom. Ang susunod na activity nila ay pagbabangka. At dahil walang nangyari sa dalawa ay tulala sila, subalit dahil dito ay naiwan silang dalawa ng bangka. Kaya naman nagkaroon na rin sila sa wakas ng oras para sa isa't isa. Pinapantasya ni Yamada na mahawakan ng pototoy ng binata. Kung hindi magtatapat ngayon si Kisuda ay hindi na siya muling magkakaroon ng pagkakataon, subalit sobrang torpe talaga ng binata kaya hindi niya magawa. Samantalang si Yamada ay nais lang munang mahawakan ng kamay ng binata, pero tinakpan ni Kisuda ang pototoy niyang nakatayo na naman. At dahil isang beses lang nila mararanasan ng high school field trip ay nais nang gumawa ng hakbang ng dalawa. Kaya magtatapat na sana si Kisuda, subalit hindi na makapaghintay ang dalaga kaya nainis siya at tinulak ang binata. At pagdating sa tren ay nagsisisi ang dalawa dahil wala silang napala sa field trip. Subalit nang pababa na si Yamada ng tren ay hinabol siya ni Kisuda. Ngunit habang nagtatapat siya kay Yamada ay naipit siya ng pinto ng tren saka umalis. Kaya naman masaya si Kisuda dahil nasabi na niya ang nararamdaman. Kinabukasan ay nais ng kausapin ni Kisuda ang dalaga para malaman ang sagot nito, pero napatakbo na lang si Yamada. Nagpadala din ng mensahe si Kisuda ngunit hindi nakipagkita sa kanya ang dalaga. At kahit sila na lang ulit dalawa ay tinatakbuhan lang siya nito kaya naisip niyang nabusted siya. Dahil pala nalilito si Yamada kung ano ang isasagot dahil ang totoo ay nais niya lang talagang mabulatlat ng binata. At hanggang kinabukasan ay hindi pa rin sila nagpapansinan. Nagkaroon ng butuhan ng mga kalalakihan kung sinong babae ang pinaka-cute sa klase nila. Pantay daw ang score nila Yamada at Kyoka, at ang boto na lang ni Kisuda ang hinihintay para malaman kung sino ang panalo. Pero naguguluhan ng binata dahil tiyak na malalaman ng buong klase kung sino ang iboboto niya. Kaya nilakasan niya na lang ang loob at sa harap ng mga kaklase nila ay muli niyang sinabi na gusto niya si Yamada. Nagulat ang buong klase sa narinig, samantalang si Yamada ay pulang-pula at hindi maitatangging maligaya. Subalit dahil nahihiya si Yamada ay sinabi niyang naiinis siya kay Kisuda. Samantalang nalulungkot naman si Mayo sa narinig. Habang si Yamada naman ay ayaw pang aminin sa sarili na masaya siya sa sinabi ng binata. At si Kyoka naman ay naiinis dahil natalo na naman siya ni Yamada. Kinabukasan ay natutuwa ang mga kaibigan ni Kisuda sa lakas ng loob nito, samantalang hindi pa rin sila nag-uusap kaya pinayuhan ni Takeshita ang kaibigan na humingi ng tawad sa binata. Sa klase ay naghahanap ang teacher nila ng representative sa darating na sports festival. Ngunit dahil walang may gustong sumali ay pinili niya na lang sila Kisuda at Yamada. Tapos si Kisuda din ang naatasan na kumuha ng mga litrato kaya nagpunta silang dalawa sa club room kung saan naalala ng binata na doon pinakita ni Yamada ang siopaw nito sa kanya. Dahil wala silang kasama sa lugar ay itinanong muli ni Kisuda kung ano ang kasagutan ni Yamada sa nararamdaman niya. At dahil na-corner na rin si Yamada ay nalaman na ng binata na may pag-asa siya sa dalaga. Kaya naman pinapaamin na rin ni Takeshita ang kaibigan na tuluyan na siyang nahulog kay Kisuda. Kinabukasan ay dumating na ang kuya ni Kyoka na si Keiichi mula sa school nito na sa sobrang pogi ay makalaglag pantso. Dumating na ang araw ng sports festival at nagtataka si Yamada kung bakit napakabait ngayon ni Kyoka.
Patuloy ang pag-iwas ni Yamada kay Kisuda, kaya natuwa siya nang dumating si Daisuke na jowa ni Takeshita. Nag-aalugan ng mga bola sa field habang nanghihingi ng advice si Kisuda sa binata. At dahil dito ay gumaan ang pakiramdam niya. Nais malaman ng mga kalalakihan kung may kasintahan na ba si Kyoka, subalit hindi niya pwedeng sabihin na nagkakagusto siya sa sariling kuya. Nagsimula ang female horse riding fight kung saan nagpasikat si Kyoka sa galing nito sa laro. At dahil ayaw magpatalo ni Yamada ay pinigilan niya ang kakampi. Tapos naglaban ng dalawa kahit na magkakampi naman sila sa laro. Ngunit bago pa sila tuluyang magkasakitan ay ginamit na ni Takeshita ang malalaking bola para pigilan sila. Dumating na sa school si Keiichi nang makita niya ang kapatid. At muling nagsimula ang patalbugan ng siopaw, tapos pumili sila ng isang envelope na naglalaman ng magiging premyo nila. Pero hindi napili ni Misato ang target niyang hot na lalaki sa envelope kaya nakipagpalit siya sa nakakuha nito. Tapos ang napili niya ay ang kuya ni Kyoka na si Keiichi kaya nanalo sila sa palaro. Pinagkaguluhan ng kababaihan ang gwapong lalaki, ngunit napansin ni Keiichi si Yamada. Nakita ni Kisuda na nag-uusap ang dalawa, at nang makita niya pang mas maganda ang kamera ni Keiichi ay pinanghinaan na siya ng loob. Interesado ang gwapong lalaki kay Yamada, pero binasted ito ng dalaga sa harap ng maraming tao. Nainis naman si Kyoka dahil napahiya ang kuya niya, subalit mas ginanahan pa si Keiichi dahil mas masarap daw pag pinaghihirapan ng isang chicks. Tapos sinundan ni Kisuda ang dalaga para sana itanong kung bakit niya binasted si Keiichi. Subalit umiral na naman ang pagiging maldita ni Yamada. Ngunit bago sila maghiwalay ay niyaya muna siya ni Kisuda sa isang date na hindi na nito tinanggihan kaya natuwa ang binata. At dahil sa nangyari ay napakasaya na rin ni Yamada. Kaya ganado silang nag-cheer ng mga kaibigan. Samantalang si Kyoka ay may maitim na balak sa kanya. Hindi makalimutan ni Kisuda ang magandang nangyari, subalit nahihiya dahil iniisip niyang may karanasan na si Yamada. Samantala si Yamada ay nagpa-practice na ng mga linyang pampalubag loob kung sakali daw na sumuko kagad ang pototoy ni Kisuda sa kanya. Papunta na si Kisuda sa date nila, subalit si Yamada pala ay mas maaga ng isang oras sa usapan nila dahil sobrang excited siya. Tapos napagkamalan pa niya ang ibang lalaki na si Kisuda dahil sa pagmamadaling magpunta sa hotel. Subalit nang tulungan ni Kisuda ang matandang babae na bumaba ng tren ay may nakita siyang mga tao na nangangailangan ng tulong kaya naiwan siya ng tren. Tapos sa pagmamadali ay nagkamali na naman si Yamada dahil si Keiichi pala ang nasa likod niya. Dumating na si Kisuda, subalit humingi ng tawad si Keiichi sa ginawa niya kahapon kaya nais niya daw manglibre ng tsaa. At hindi na nakatanggi ang dalaga kaya nag-date silang tatlo kahit napilitan lang si Yamada. Umalis ang dalaga para mag-CR nang sinabi ni Keiichi na balak niyang ligawan si Yamada. Ngunit mas gusto pa rin ni Yamada si Kisuda kaysa sa isang mayamang gwapo na malamang ay nabulat-lat na daw ng madaming kababaihan. Kaya pagbalik ni Yamada ay muli niyang binasted si Keiichi. Na ipinagtaka ng gwapong lalaki dahil ngayon lang daw siya nabasted sa buong buhay niya. Dahil ang mga gusto lang daw ni Yamada ay ang mga lalaking wala pang karanasan. Ngunit ikinagulat ng mga tao ang sinabi ni Keiichi na isa pa rin siyang birhen sa kabila ng pagiging isang magandang lalaki. Hindi makapaniwala si Yamada sa narinig, kaya dagdag pa ni Keiichi na hindi niya pa daw kasi nakikilala ang babaeng magpapatibok ng puso niya. Ngunit hindi niya alam na dahil pala ito kay Kyoka na ipinapaligpit ang mga babaeng may tsansang makatuluyan ng kuya niya. Dahil sa mga narinig ay napaisip si Yamada kung si Keiichi nga ba ang hinahanap niyang unang lalaki na pagbibigyan ng kanyang dangal. Tapos umalis na ang lalaki dahil may meeting pa daw sila ng kapatid niyang si Kyoka. Tapos paglabas ng dalawa sa coffee shop ay nakita sila ni Misato, kaya nagkunwari ang dalawa na hindi nagde-date. Kaya umuwi si Kisuda ng luhaan. Samantalang balak ng patayin ni Yamada ang buwisit na bubuwit. Pag-uwi ni Keiichi ay nalaman ni Kyoka na nagtapat ng nararamdaman ng kuya niya kay Yamada. Mabuti na lang ay isa lang itong panaginip, ngunit paggising niya ay talaga palang nagtapat si Keiichi kay Yamada. Pinagalitan ni Takeshita ang kaibigan dahil sa sinabi nitong mga lalaking birhen lang ang gusto niyang makasama, kaya nalaman din ni Kisuda na ito lang ang gusto ni Yamada sa kanya. Ngunit alam ni Takeshita na nagugustuhan na talaga ni Yamada si Kisuda, pero hindi lang talaga nito maamin. Kinabukasan ay galit na galit si Kyoka kay Yamada dahil sa ugnayan nito sa kuya niya. Kaya naisip niyang agawin si Kisuda, tapos itatapon niya daw ng parang basura, kaya nagtanong si Kyoka kay Mayo tungkol sa binata. Pero ikinalungkot ito ni Mayo dahil akala niya ay maraming nagkakagusto kay Kisuda. Nakita ni Kisuda si Mayo sa harap ng bahay nila para magbigay ng pagkain. Kaya sa kanya naisipan ni Kisuda na manghingi ng love advice. At kahit na crush ni Mayo si Kisuda ay sinabi niya pa rin na mabuting babae daw si Yamada, kahit na naiiyak na siya dahil sa selos. Kinabukasan ay lumapit si Kyoka sa binata para subukan itong akitin. Nakita ito ni Yamada kaya halos mamatay siya sa selos, lalo na nang imbitahan ni Kyoka si Kisuda na magpunta sa bahay nito.
Paglabas ni Kisuda ay sinundo siya ni Kyoka kasama ng maraming bodyguard nito kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumama nang makita niya ang napakalaking bahay ni Kyoka. At pagdating nila sa bahay ay kaagad siyang inakit ng dalaga, subalit labis na naguguluhan ang binata sa nangyayari. Ngunit maging si Kyoka ay kinakabahan sa ginagawa dahil hindi niya pa din ito nagagawa dati. Ngunit para matupad ang plano niya ay inangat niya ang sariling palda para ipakita ang pechay niya sa binata na gulat sa mga nangyayari. Ngunit aksidenteng nakita ng katulong ang ginagawa ni Kyoka, kaya pinaliwanag ni Kyoka na ginagawa niya lang ito para bawian si Yamada. Saka nagawa pa niyang humingi ng advice sa katulong. Nang sa loob ng silid ay pumasok si Yamada mula sa bintana na galit. Kaya pagbalik ni Kyoka ay wala na doon ang binata. Dahil sa nangyari ay humingi ng paliwanag si Yamada, ngunit nang hindi magustuhan ang sagot ay tinadtad niya si Kisuda. Naghahanda na sila para sa Christmas party, ngunit nais imbitahin ni Keiichi si Yamada. At maaari din daw nilang imbitahin si Kisuda para mapalapit si Kyoka sa binata. Dahil dito ay nagmukmok si Kyoka mag-isa sa kanyang sikretong silid. Ngunit nagplano siyang ipakita kay Keiichi na magkasintahan sila Kasuda at Yamada, nang sa ganun ay matauhan daw ang kuya niya. Kinabukasan ay masaya ang klase dahil inimbitahan sila ni Kyoka sa Christmas party, at nang marinig na baka may secret room sa bahay nila Kyoka ay naging interesado si Yamada dahil sa balak niyang masama kay Kisuda. Hindi alam ni Kyoka kung paano ibibigay kay Yamada ang imbitasyon dahil galit sila sa isa't isa, ngunit inimbitahan ni Yamada ang sarili niya. Tapos pinilit ng dalawang dalaga si Kisuda na dumalo sa nasabing Christmas party para sa mga pansarili nilang interes. Nais din sumama ng teacher nila sa party nila Kyoka, para daw masiguro na hindi sila mag-iinom ng alak, ngunit nais lang talaga nitong makipag-party. Nagtataka pa rin si Kisuda kung bakit siya pinilit ng dalawang dalaga na magpunta sa party. Tapos inimagine niya na nagtatapat sa kanya ng nararamdaman si Yamada, ngunit nasaksihan ito ng ate niya kaya naawa si Kazuki sa kapatid. Namangha ang lahat ng mga bisita nang makita ang napakalaki at napaka-elegante na tahanan ng Kanejo Residence, kung saan napakaraming mga gusali sa lugar na lahat ay pagmamayari ng mga magulang ni Kyoka. At sa lugar ng kasiyahan ay may napakalaking Christmas tree, kung nasaan ang mga tanyag at mayayaman ng mga tao. Kaya naman nanliit ang mga estudyante dahil napakahirap daw kausapin ng mga elite na tao. Subalit si Yamada ay nilalapitan ng mga ito dahil sa magandang mukha. At maging si Takeshita ay may nakapansin din dahil daw sa laki ng siopaw. Samantalang si Mayo ay in love pa rin kay Kisuda. Lumapit si Yamada sa binata tapos kininditan ang butler para dalhin sila sa secret room. Biglang namatay ang ilaw tapos nagliwanag ang bituin sa ibabaw ng Christmas tree saka lumabas si Santa. Na walang iba kundi si Keiichi pala na kaagad na binati si Yamada, ngunit kumapit sa kanya si Misato kaya nakatakas si Yamada. Tapos agad na itinanong ni Yamada kung nasaan ang secret room, ngunit akala ni Kyoka ay ang secret room niya ang tinutukoy nito. At mas lalo pa siyang kinabahan nang magtanong si Keiichi tungkol sa sikretong silid. Kaya nagpanik si Kyoka at pinaalis ang dalawa para maghanap ng pwesto. At dito ay kagad na sinunggaban ng binata si Yamada. Pero nais pang maghanap ng dalaga ng mas maganda pa daw na silid. Samantala si Kyoka ay nagpunta sa surveillance room para panoorin sila Yamada sa gagawin nila. Nang makita niya na nawawala si Mayo sa loob ng bahay. Nakarating ang dalawa sa napakagandang silid, kaya agad na nilock ng dalaga ang pinto, at agad niyang sinugod ang maswerteng binata sa malaking kama. Ngunit hindi nila alam na napapanood sila ni Kyoka. Binuksan ni Yamada ang lagusan ng matagal niya ng pinangarap makamtan, kung saan sumilip ang malaking Junjun. Kaya halos mabaliw na ang dalawa sa sobrang kasabikan. Kaya hinalikan na ng binata ang crush niya, subalit ni-record sila ni Kyoka at nang mapansin nila ang mga mata ng larawan ay isinara ang kortina. Naguguluhan si Kyoka kung ipapakita kay Keiichi ang na-record niya dahil malalaman din ito ang tungkol sa mga surveillance camera. Kaya dadalhin niya na lang daw si Keiichi sa kwarto niya. Subalit hindi mahanap ni Kyoka ang kuya niya, kaya si Takeshita na lang ang niyaya niya. Samantala si Keiichi pala ay ayaw pa rin tigilan ni Misato. Hindi alam ni Kisuda kung ano ang susunod niyang gagawin. Kaya sinimulan niya ito sa pagtanggal ng saplot tapos hinawakan niya ang mga siopaw nito. Napapaiyak na sa kaligayahan ng dalaga nang biglang dumating sila Kyoka at Takeshita. Binuksan nila ang kortina subalit wala silang nakita. Dahil nagtago pala ang dalawa sa loob ng cabinet. At dito ay napansin ni Yamada na lumiit daw bigla ang talong ng binata. Nalaman din nila na ito pala ay ang silid ni Kyoka, kaya kung ano-anong kalokohan na naman ang naisip ni Yamada. Naisip ng dalawa na ituloy ang nasimulan sa loob ng cabinet pero baka daw mapasok ng binata ang maling butas. Naisip ni Kyoka na nagtatago ang dalawa sa loob ng cabinet niya, kaya pinaalis niya na si Takeshita dahil may masama siyang balak. Ngunit narinig ni Takeshita ang kalabog sa loob ng cabinet, kaya nagmiyaw si Yamada pero alam na ni Takeshita na ito ang kaibigan niya.
Subalit pinilit pa rin ni Kyoka na palabasin si Takeshita. Nagplano si Kyoka kung paano tatapusin ang buhay ng dalawa, ngunit pagbukas ng cabinet ay yumanig dahil may nagbukas pala ng secret room niya. Nakita niyang si Mayo pala ito na naligaw lang daw kaya napadpad sa loob ng secret room. Ngunit hindi matanggap ni Kyoka na may nakakita ng sikreto niya. Kaya nakaligtas ang dalawa dahil kay Mayo. Paggising ni Kyoka ay nandoon pa rin si Mayo na nag-aalala dahil naiintindihan niya daw ang nararamdaman ni Kyoka. Samantala ang dalawa ay nanghihinayang dahil hindi natuloy ang nais nilang mangyari. Ngunit itutuloy na lang daw nila ito bukas sa araw ng Pasko. Hindi pa rin makapaniwala si Kyoka na sa kwarto niya naganap ang pagbobombom nila Yamada. Tapos umaasa pa rin pala si Keiichi na makukuha niya pa rin si Yamada kaya lalong naiyak si Kyoka. Pag-uwi ni Kasuda ay nalaman ng ate niya na nabigo ang kapatid sa misyon. Kaya napilitan na ang binata na magpaturo ng diskarte sa ate niya kung paano makakascore kay Yamada. Samantala si Yamada ay nagpatulong din kay Chika tungkol sa problema nila ni Kasuda. At kapag nagkaroon daw ng maraming friends with benefits si Yamada ay bibigyan niya ang kapatid. Nagpadala ng mensahe si Yamada sa binata, kaya kinabukasan ay nagkita sila sa train station. At kahit nagkakahiyaan pa ay sinabi ni Yamada na nais niya daw sakyan ang binata. Pero hindi siya magets ni Kasuda. Kaya diretsahan niya nang sinabi sa lalaki na gusto niya ng bombom. Dahilan para magtapat din ng lalaki na nais niya rin gawin ang sinabi ng dalaga. Dahil dito ay sumakay sila ng tren, ngunit nang makita ang kakatapos pa lang na mag-asawa ay nahiya silang pumasok sa loob ng panuluyan. Tapos nakita pa nila paparating ang guro nila, kaya napilitan silang magtago sa loob. At dahil nakapasok na sila ay tinuloy na nila ang kanilang plano. Pagpasok nila sa silid ay nakita ang malambot na kama. At magkahalong emosyon ang nararamdaman ng dalawa. Ngunit nalilito si Yamada kung ano ang una niyang gagawin. Kaya naman nanood muna sila ng Yorn para may ideya kung paano ang gagawin. Ngunit mas lalong naging awkward ang pakiramdam ni Kasuda. Tapos hindi na mapakali si Yamada dahil sa napapanood. Kaya ginanahan na ng husto ang binata. Saka naalala niya ang mga itinuro ng ate niya kaya naman ginawa niya ang lahat ng mga ito sa dalaga. Hanggang sa subukan ng pumasok sa trabaho ni Mayor John, ngunit aksidente na napindot ni Yamada ang buton. Dahilan para umikot-ikot ng mabilis ang kama hanggang sa tumalsik si Kasuda at mabalian ng binti. Kaya hindi daw siya makakalabas sa ospital ng 3 araw. Dahil dito ay nag-isip si Yamada kung ano ang pwedeng gawin nang marinig ang dalawang pasyente na nag-uusap kaya naisipan niyang magsuot ng nurse costume. Ngunit nadatna naman niya na nandoon si Mayo na napagkamalan pa ng nurse na jowa ni Kasuda. Kaya naman selos na selos ang dalaga dahil sa nakita niya. Subalit biglang bumalik ang totoong nurse para magbigay ng gamot ni Kasuda kaya nagtago si Yamada sa ilalim ng kumot kung saan sa loob ay katabi niya ang talong. Tapos sinabi pa ng nurse na type niya rin daw si Kasuda at sa loob ay nakita ng dalaga na tumayo si Mayor Jun kaya tinaga ito ng dalaga dahil sa inis. Kaya naman hindi makapagsalita dahil sa sakit ang kawawang binata. Ngunit sinabi niya sa dalaga na kaya daw siya ginanahan ay dahil nasa kumot si Yamada kaya humingi ito ng tawad. Saka muling nagising si Mayor Jun. Kaya naman ginamitan ito ni Yamada ng stethoscope para marinig ang tibok ng puso ni Mayor Jun. Tapos si Kasuda naman ang gumamit ng stethoscope sa siopaw na tila ba naglalaro sila ng doktor-doktoran. Tapos nang gagamitan na ni Kasuda ng aparato ang pechay ay dumating na naman bigla ang nurse. Hindi daw makakasama si Kasuda sa New Year trip ng pamilya niya dahil sa nangyari sa kanya. Kaya naman naisip ni Yamada na pagkakataon niya na ito para matuloy ang balak. Nagkaroon muna ng munting salo-salo ang magkakaklase sa bahay ni Kasuda at pag-uwi nila ay nagpaiwan si Yamada para sa masama niyang plano. Kaya nang naliligo na ang binata ay sinamahan niya itong maligo. Ngunit aksidente namang nadulas si Kasuda kaya nabigo na naman ang plano ng dalawa. Sa pagdiriwang nila ng bagong taon ay hiniling ng mga estudyante na magkaroon na sila ng kasintahan. Samantala ang dalawa ay nagpunta sa pinakamalapit na shrine para humiling. At ang hiniling pala nilang pareho ay sana mangyari na ang matagal na nilang mini-meeting matikman ang lasa ng luto ng isa't isa. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.